Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Sa araw na ito, may isang kwento akong ibabahagi sa inyo na siguradong magpapatayo ng inyong mga balahibo at mag-iiwan ng malaking aral sa bawat isa sa atin. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matinding pagkakamali na naganap sa gitna ng kadiliman ng gabi. Isang kaganapang nagdulot ng matinding paghihirap sa isang walang labang binata sa kamay ng isang galit na taong bayan. Ngunit sa likod ng malagim na pangyayaring ito, may isang napakalaking lihim na unti-unting mabubunyag. Isang katotohanang walang sino man sa mga nakisangkot ang nakahanda. Bago pa man matuklasan ng lahat ang totoong pagkatao ng binata, may isang nakakagulat na bagay na may iwan sa lugar ng insidente na magpapabago sa takbo ng buong gabi. Ano kaya ang misteryosong bagay na ito? At ano ang mangyayari kapag nalaman ng lahat ang tunay na pinagmulan ng binatang kanilang pinarusahan? Nanatili ba siyang tahimik o ito na ang simula ng isang malaking pagsubok sa buong bayan? Kaya naman siguradong tapusin ninyo ang kwentong ito mula umpisa hanggang dulo dahil sa bawat bahagi ay may mga pasabog na hindi nyo dapat palampasin. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa lalawigan ng Pampanga, pumatak ang oras sa alas 10 ng gabi sa tahimik na baryo ng San Isidro. Ang hangin ay malamig at ang kalsada ay napapalibutan ng makakapal na puno ng mangga at lumang poste ng ilaw na pawang patay-sindi. Karamihan sa mga residente ay nagpapahinga na pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho sa bukid at kalakalan. Subalit sa nakalipas na ilang linggo, balisa ang buong nayon. Marami na kasing naitalang kaso ng pagnanakaw ng mga gamit sa pangkabuhayan at alagang hayop. Dahil dito, nagbuo ang ilang kalalakihan ng sarili nilang grupo upang magronda kapag sumasapit ang kalaliman ng gabi. Walang opisyal na pahintulot mula sa mga otoridad. Ngunit dala ng galit at takot, minabuti nilang humawak ng mga kahoy, bakal at flashlight upang mag-akto bilang mga tagapagbantay. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may isang binatang naglalakad sa tabi ng makipot na daan. Ang pangalan niya ay Joseph. Nakasuot siya ng simpleng itim na jacket na may hoodie, luma at punit-punit na maong na pantalon at rubber shoes na may marka na ng putik. Hawak niya ang isang maliit na bag sa kanyang balikat habang mabilis ang kanyang mga akbang. Kailangan kong makauwi agad. Masama ang pakiramdam ko sa dilim ng kalsadang ito at baka maabutan pa ako ng malakas na ulan. Pabulong na sabi ni Joseph sa sarili habang inihigpitan ng hawak sa kanyang baga. Habang naglalakad si Joseph, hindi niya napapansin na may ilang pares na mga mata na nakatitig sa kanya mula sa madilim na bahagi ng isang bakuran. Sila ang grupo ng mga residenteng nagroronda sa pangunguna ng isang lalaking nagngangalang Cardo. Isang mamamayan na kilala sa pagiging mabilis uminit ang ulo at mainitin sa mga dayo. Tingnan niyo yung naglalakad na yun. Hindi taga rito yan. Bakit nakatago mukha sa hoodie sa ganitong oras? At may hawak pang bag. Siya na marahil ang pumuputol sa mga kadena ng ating mga pwesto. Sigurado ka ba, Cardo? Baka naman napadaan lang yan o may pinuntahang kamag-anak. Huwag muna tayong gumawa ng panggulo. Anong napadaan? Walang napadaan sa oras na ito rito sa San Isidro kung walang masamang balak. Halina kayo, harapin natin. Mabilis na lumabas si Cardo at ang apat nitong kasama mula sa kakauyan. Inilawan nila ng diretsyo sa mukha si Joseph gamit ang kanilang malalakas na flashlight. Dahil sa biglaang silaw, napahinto ang binata at napataas ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mga mata. Ano po to? Sino po kayo? Pakiusap. Huwag ninyong itapat sa mata ko ang ilaw. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Anong laman yung bag mo? Napadaan lang po ako. Pauwi na po ako sa amin. Wala pong masama sa ginagawa ko. Napadaan?
Sa ganitong oras, huling-huli ka na. Nagdadahilan ka pa. Ikaw yung nagnanakaw dito sa amin nung nakarang linggo, no? Bago pa man makapagpaliwanag ng maayos si Joseph, sumiklab na ang galit sa puso ni Cardo. Hindi na niya inintay ang sagot ng binata. Bigla niyang hinawakan ang kwelyo ng jacket ni Joseph at maras itong itinulak sa lupa. Tumama ang balikat ng binata sa matigas na simento. Teka lang po, nagkakamali kayo. Hindi ako magnanakaw. Makinig muna kayo sa akin. Mga kapitbahay, lumabas kayo. Nahuli na natin na magnanakaw. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang dating tahimik na kalsada ay napuno ng ingay. Lumabas sa mga residente mula sa kani-kanilang bahay. Mga matatanda, kababaihan at mga kabataan. Bitbit ng ilan ng mga kahoy, walis at kung ano-anong mga gamit. Ang galit ng buong nayon na naipon dahil sa mga nakaraang insidente ng pagnanakaw ay naituon sa isang tao. Kay Joseph, na kasalukuyang nakandusay sa kalsada. Dapat dyan turuan ng leksyon. Dahil sa kanya, nawala ang mga manok at gamit namin. Huwag nang patakasin yon. Bugbugin niyo para magtanda. Pakiusap po. Magpapaliwanag ako. Tingnan yung bag ko. Walang laman na masama yan, pakiusap. Ngunit sa gitna ng sigawan at galit ng taong bayan, walang sino man ang nag-abalang makinig. Isang malakas na sipa ang tumama sa tagiliran ni Joseph mula kay Cardo. Kasunod ang sunod-sunod na hampas at sipa mula sa iba pang mga lalaki. Sinubukan ng binata na protektahan ng kanyang ulo gamit ang kanyang mga braso, habang ang bawat patak ng dusa ay nagiiwan ng pasa sa kanyang katawan. Habang nagpapatuloy ang pambubugbog, ang maliit na bag ni Joseph ay natapon sa tabi. Sa lakas ng pagkakatama, nabukas ang zipper nito at natapon ang nilalaman sa basang kalsada. Walang anumang nakaw na gamit ang lumabas mula rito. Salip, isang lumang wallet, isang susi, at isang nakatagong dokumento na may opisyal na tatak ang nadulas pabalik sa simyento. Walang sino man sa taong bayan ang nakapansin sa dokumentong iyon dahil sa labis na galit at pagnanais na magparusa. Patuloy ang gulo. Patuloy ang paghibik ng binata sa gitna ng dilim. Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan sa kalsada ng San Isidro. Ano kaya ang nakasulat sa dokumentong iyon? At hanggang kailan magtitiis ang binata sa kamay ng galit na taong bayan bago dumating ang tunay na katotohanan? Tuloy-tuloy ang pagpatak ng ulan sa kalsada ng Baryo San Isidro. Ngunit hindi nito napalamig ang nag-aalab na galit ng mga residente. Nakaandusay pa rin si Joseph sa basang simento. Pilit na pinoprotektahan ng kanyang ulo gamit ang nangihina niyang mga braso. Sa bawat pagsigaw niya ng pagmamakaawa, tila mas lalo lamang nagiging bingi ang taong bayan sa katuwanan. Pakiusap. Makinig kayo. Wala akong kasalanan. Hindi ako magnanakaw. Manahimik ka. Lahat ng magnanakaw. Ganyan ang sinasabi kapag nahuli. Ilang linggo kaming hindi makatulog ng maayos dahil sa inyo. Tapos magmamakaawa ka ngayon. Sa kabila ng kaguluhan, may ilang residente na nagsimulang makaramdam ng alinlangan. Si Aling Rosa, isang matandang tindera na nakatayo sa gilid ng kalsada, ay napansin ang bag na natapon sa tabi. Nakita niya ang isang nakatagong envelope na naglalaman ng mga papeles na lumabas mula rito. Teka lang, tingnan niyo muna ang gamit niya. Baka naman talaga hindi siya ang magnanakaw. Rosa, huwag ka nang makialam. Nakahudi at nagtatago sa dilim. Maliwanag na may masamang balak yan. Hindi pinansin ng grupo si Aling Rosa. Nagpatuloy si Cardo sa pagpalo sa binata. Subalit sa gitna ng sigawan at kaguluhan, biglang narinig mula sa malayo ang ugong ng malalakas na makina ng sasakyan. Hindi lamang ito ordinaryong sasakyan. 3 kulay itim na malalaking SUV ang mabilis na bumabaybay sa makipot na kalsada ng baryo. Kasunod ang 2 mobile car ng pulisya na nakasindi ang mga kulay pulang ilaw.
Dahil sa silaw ng malalakas na ilaw ng mga sasakyan at ang hudyat ng selbato ng pulisya. Napahinto ang lahat. Nagkaroon ng biglaang katahimikan sa buong lugar. Ang mga residenteng humahawak ng kahoy at bakal ay dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga hawak sa gulat at takot. Ano to? Bakit may mga pulis? At kaninong mga sasakyan yan? Tumigil ang mga SUV mismo sa harap ng nagkakatipong tao. Unang bumaba ang ilang matatangkad na lalaking nakabarong at may mga earpiece. Mga personal na security detail. Mabilis nilang pinalibutan ang lugar at pinalayo ang mga residente mula kay Joseph. At mula sa gitnang SUV, bumaba ang isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na kasuotan. Bawat takbang niya ay may kasamang matinding otoridad. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala at galit. Siya ay si Mayor Enrique, ang pinakapinuno at pinakarespetadong opisyal ng buong lalawigan. Nang makita ng mga residente si Mayor Enrique, halos lahat sila ay napasinghap. Ang galit sa kanilang mga mukha ay mabilis na napalitan ng matinding takot at panginginig. Si Mayor Enrique, bakit naparito ang mayor sa oras na ito? Mayor? Walang sinayang na segundo si Mayor Enrique. Hindi niya pinansin ang mga taong bayan. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa paligid hanggang sa tumama ito sa binatang nakahandusay sa basang kalsada, sugatan at puno ng pasa. Sa pagkakataong iyon, ang matigas at marangal na mukha ng mayor ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at sakit. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa basang kalsada. Tuluyang pinalitan ang kanyang formal na tindig ng pagiging isang nag-aalalang magulang. Joseph! Anak! Diyos ko! Joseph! Anong nangyari sa iyo? Nang bitawan ng mayor ang mga salitang iyon, tila huminto ang ikot ng mundo para sa mga residente ng Barrio San Isidro. Ang binatang kanilang pinagkaisahan, binugbog at pinaratangan na magnanakaw ay ang nag-iisang anak pala ng pinakamataas na opisyal ng kanilang bayan. Nanganig sa matinding takot ang mga kamay ni Cardo. Nabitawan niya ang hawak na kahoy na gumulong sa basang simento. Ang buong taong bayan na kanina ay sumisigaw ng galit ay napuno ngayon ng nakatutulak na katahimikan at matinding takot sa kung paano ang pwedeng mangyari sa kanila. Dahan-dahang itinataas ni Mayor Enrique ang ulo ng kanyang anak, habang ang mga security guard at pulis ay nagsimulang humarap sa grupo ng mga residente. Ano kaya ang gagawin ni Mayor Enrique kapag nalaman niya ang buong detalye ng nangyari? At ano ang nagdala sa anak ng mayor sa madilim na kalsadang iyon sa gitna ng gabi? Sa gitna ng bumubuhos na ulan sa Barrio San Isidro, tanging ang tunog ng patak ng tubig at ang malalalim na paghinga ng taong bayan ang maririnig. Ang mga residenteng kanina lamang ay nagpupuyo sa galit ay tila mga estatwang napako sa kani-kanilang kinatatayuan. Nanginginig ang mga tuhod ni Cardo habang nakatitig sa matandang lalaking nakaluhod sa basang simento. Si Mayor Enrique, ang pinakamataas na pinuno ng bayan, ay hawak-hawak ang sugatang anak na si Joseph. Hinihimas ng matanda ang dugo ang mukha ng binata habang ang sarili niyang barong ay nababasa na rin ng putik ng ulan. Joseph, anak, naririnig mo ba ako? Magsalita ka, anak. Pulis, tumawag kayo ng ambulansya. Bilisan ninyo! Opo, Mayor. Paparting na po ang mediko. Papa, huwag ka nang magalit. Napagkamalan lang nila ako. Ang kabaitan at pagpapakumbaba ni Joseph sa gitna ng kanyang matinding dusa ay lalong nagpadurog sa puso ng mayor. Dahan-dahang tumayo si Mayor Enrique. Humarap siya sa grupo ng mga residente at ang kanyang mga mata na dating puno ng pagmamahal sa mamamayan ay nag-aapoy ngayon sa matinding galit at pagkadismaya. Iniakbang ng mayor ang kanyang mga paa palapit kay Cardo.
Ang bawat takbang niya ay tila kulog na gumugunaw sa tapang ng lalaki. Sino? Sino ang nanguna sa inyo para gawin ito sa anak ko? Walang nakapagsalita. Nakayuko ang ulo ng lahat ng residente. Walang sino man ang makatingin ng diretso sa mata ng opisyal. Si Cardo ay napahawak sa kanyang sariling kamay na patuloy sa panginginig. Mayor, patawad po, Mayor. Hindi po namin alam na anak niyo pala siya. Akala po namin siya yung magnanakaw na gumagala rito sa baryo. Magnanakaw? Tingnan niyo ba man lang ang mukha niya? Nagtanong ba kayo bagong niyo siya hinawakan at salaktan? Ginawa ninyong hayop ang sarili ninyo dahil sa hinala. Sa gitna ng sigawan ng mayor, dahan-dahang lumapit ang matandang si Aling Rosa. Bitbit niya ang maliit na bag ni Joseph at ang pormasyong sobre na natapon kanina sa kalsada. Kahit nanginginig sa takot, inabot niya ito sa mayor. Mayor Enrique, ito po yung bag ng bata. Natapon po ito nung pinalibutan siya ng mga kalalakihan, sabi ni Aling Rosa. Kinuha ni Mayor Enrique ang sobre mula kay Aling Rosa. Nang buksan niya ito sa harap ng lahat, doon nabunyag ang totoong dahilan kung bakit nasa madilim na baryo ng San Isidro si Joseph sa ganoong oras ng gabi. Ang sobre ay naglalaman ng mga opisyal na dokumento para sa pagpapatayo ng isang pampublikong pasilidad. Mga plano para sa pagsasaayos ng ilaw sa kalsada ng San Isidro at mga resibo ng mga gamit pang kabuhayan na personal na binili ng binata gamit ang sarili niyang ipon upang ipamigay ng lihim sa mga mahihirap na pamilya sa baryo kinabukasan. Hindi nagpunta si Joseph doon upang magnakaw. Nagpunta siya roon bilang isang voluntaryo na gustong tumulong sa lugar nang walang anumang kapalit o pagmamayabang. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Pinalakad ko siya rito upang suriin ang madidilim na kalsada na nirereklamo ninyo. Gusto niyang makita mismo kung ano ang kailangan ninyo para matulungan kayo. At ito ang ibinalik niyo sa kanya. Nang marinig ng taong bayan ang katotohanan, lalong bumigat ang pakiramdam ng lahat. Ang konsensya at takot ay sabay-sabay na sumampal sa mukha ni Cardo at ng kanyang mga kasama. Ang taong pinagkaisa nilang saktan ay ang mismong taong nagdala ng tulong para sa kanila. Pumarada lang ang ambulansya sa tabi ng kalsada at mabilis na isinakay ng mga mediko si Joseph sa stretcher. Bago sumakay sa sasakyan ang mayor, dahan-dahan siyang umarap ulit sa taong bayan at sa mga pulis. Kapitan, hulihin ninyo ang lahat ng humawak at sumakit sa anak ko. Walang sino man ang nasa itaas ng batas. Isasama niyo sila sa istasyon ngayon din. Ano kaya ang sasagutin ng mga residente kapag hinarap na nila ang batas? At makakaya kaya ng pamilya ni Joseph na patawarin ang bayang gumawa nito sa kanya? Sa pag-alis ng ambulansya na naghahatid kay Joseph sa pinakamalapit na ospital, naiwan ang isang nakatutulak na katahimikan sa buong baryo San Isidro. Ang dating mga residenteng puno ng galit ay para na ngayong mga basang sisiw na nakayuko sa ilalim ng patuloy na pagpatak ng ulan. Ang ilaw mula sa mga mobile car ng pulisya ay nagbibigay ng patuloy na pulang liwanag sa basang simento kung saan natapon ang dugo at mga gamit ng binata. Mabilis na kumilos sa mga otoridad sa utos ni Mayor Enrique. Inilabas ng mga pulis ang kanilang mga piring at pinalibutan ang mga residenteng nakisangkot sa pambubugbog. Lahat ng humawak, sumipa at pumalo sa biktima. Dahan-dahang itaas ang inyong mga kamay at lumapit dito sa gitna. Huwag nang magtangkang tumakas dahil nakapalibot ang buong persa ng kapulisan, sabi ng pulis. Si Cardo na siyang pinuno ng ronda at pangunahing nanakit kay Joseph ay napalood na lamang sa putik. Ang kanyang lakas at tapang na ipinagmamayabang kanina ay tuluyang naglaho. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinataas sa mga ito sa hangin. Sa tabi niya, ang kanyang mga kumpadre na sina Mario at dalawa pang residente ay wala ring nagawa kundi ang sumunod.
Cardo, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Sinabi kong magtanong muna tayo. Dahil sa kapusukan mo, makukulong tayong lahat. Paano ng pamilya ko? Patawad. Patawad, Mario. Hindi ko alam. Akala ko talaga siya na yung magnanakaw na pumuputol ng mga kadena natin. Pinalibutan ng mga pulis sina Cardo at pinusasan ang mga ito isa-isa. Habang isinasakay sila sa mobile car, ang mga kapitbahay na kanina'y sumusulsul at sumisigaw ng bugbugin yan ay mabilis na nag-alisan at pumasok sa kani-kanilang mga bahay. Takot na madamay sa matinding kasong kaharapin ng grupo. Pinaalis ng mga pulis ang karamihan sa mga tao at inilagay ang yellow police tape sa paligid ng lugar ng insidente upang kumuha ng mga ebidensya. Si Aling Rosa lamang ang naiwan sa gilid ng kalsada. Nakatingin sa natitirang dugo sa semento na unti-unting hinuhugasan ng ulan. Kailan pa naging tamang parusa ang pagbubugbog bago magtanong? Isang mabuting bata ang pinurusahan ninyo nang walang laban, sabi ni Aling Rosa. Samantala, sa loob ng emergency room ng Provincial Hospital, abala ang mga doktor at nurse sa pag-aasikaso kay Joseph. Sa labas ng silid, nakatayo si Mayor Enrique. Nakahawak ang matanda sa salamin ng pintuan, nakatitig sa kanyang anak na nilalapatan ng paunang lunas. Wala nang kapangyarihan at otoridad ng isang opisyal. Isang nasasaktang ama na lamang ang nakatayo sa pasilyo ng ospital. Lumapit ang punong doktor sa mayor pagkatapos ng ilang minutong pagsusuri. Mayor Enrique, maayos na po ang lagay ng inyong anak. Ligtas na po siya sa panganib. May mga pasa at galos siya sa katawan at may kunting lamat sa kanyang rib area dahil sa matinding hampas. Ngunit wala namang pinsala sa kanyang mga panloob na organo. Kailangan lang niya ng ilang araw na pahinga at gamot. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa Diyos. Pumasok si Mayor Enrique sa kwarto kung saan nakaiga si Joseph. Nakakabit na ang dextrose sa binata at may mga benda ito sa ulo at braso. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi ng kama ng kanyang anak. Papa, huwag ka munang magsalita, Joseph. Magpahinga ka muna. Ginagawa na ng mga pulis ang kailangan nilang gawin. Mananagot ang lahat ng gumawa nito sa iyo. Papa, narinig ko mga sinabi ng taong bayan kanina habang naglalakad ako. Marami na pala talagang nananakawan sa kanila. Takot at galit lang ang nagtulak sa kanila para magawa yun. Huwag mo po sanang idamay ang buong baryo. Ganyan ka pa rin kabait pagkatapos ng ginawa nila sa'yo. Halos mapatay ka nila kanina, Joseph. Harapin ni Cardo ang mabigat na parusa sa ilalim ng batas. Ngunit ano kaya ang magiging desisyon ng pamilya ng mayor sa sandaling magharap sila sa korte? At paano maibabalik ang tiwala at kapayapaan sa Barrio San Isidro matapos ang malagim na gabing ito? Lumipas ang 3 araw matapos ang malagim na insidente sa Barrio San Isidro. Ang balita tungkol sa nangyari sa anak ni Mayor Enrique ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Naging aral at babala ito sa lahat ng mga residente sa iba't ibang nayon tungkol sa panganib ng pagkuha ng hustisya sa sariling mga kamay at ang pagpapakalat ng karahasan ng walang sapat na ebidensya. Sa loob ng istasyon ng pulisya, nakakulong pa rin si Cardo at ang kanyang mga kasama. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagsisisi at dalamhati. Wala na ang dating tapang na kanilang ipinamalas sa madilim na kalsada noong gabing iyon. Habang nakatitig si Cardo sa bakal na rehas, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng pasilyo. Pumasok si Mayor Enrique kasama si Joseph. Na bagaman may mga benda pa sa braso at muka ay nakalalakad na ng maayos. Sa likod nila ay ang kapitan ng pulisya. Nang makita ng mga nakakulong si Joseph, mabilis silang lumapit sa rehas at lumuhod sa semento ng kulungan. Joseph, Mayor,
Patawarin niyo ako. Patawarin niyo kami. Hindi ko po sinasadya. Nagkamali po ako. Nadala lang po ako ng galit at takot dahil sa mga pagnanakaw sa amin. Handa ko pong tanggapin ang anumang parusa. Huwag niyo lang po sanang pabayaan ang pamilya ko. Patawad po, Joseph. Patawad po, Mayor. Maling-mali po ang ginawa namin. Tumingin si Mayor Enrique sa kanyang anak. Ang matanda ay naghihintay sa anumang gustong sabihin at ipag-utos ng binata. Dahil ang desisyon sa kaso ay nakadepende sa kagustuhan ng mismong biktima. Lumapit si Joseph ng maraan sa harap ng rehas kung saan nakalood si Cardo. Tiningnan niya ang lalaki, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa at pag-unawa. Ang ginawa niyo sa akin ay maling-mali. Hindi lang dahil anak ako ng mayor, kundi dahil ako ay isang tao rin na tulad ninyo. Kung ang isang walang laban na mamamayan ang napadaan doon ng gabing iyon, baka tuluyan niyo na siyang napatay ng walang kasalanan. Alam ko po. Naiintindihan ko po ang pagkakamali ko, Joseph. Ngunit naiintindihan ko rin ang takot at pag-aalala ninyo sa inyong pamilya at pangkabuhayan. Dahil doon, hiniling ko sa aking ama na iurong ang mabibigat na kaso laban sa inyo, kapalit ng isang kondisyon. Napatingin si Cardo at ang kanyang mga kasama kay Joseph sa gulat. Hindi nila akalain na ang binatang pinarusahan nila ng walang awa ay magpapakita ng ganitong uri ng kapatawaran at kabutihan. Kondisyon? Ano pong kondisyon? Joseph, gagawin namin ang lahat. Kailangan ninyo magsilbi sa komunidad. Tutulungan ninyo ang lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng kaayusan sa Baryo San Isidro sa ilalim ng legal at tamang proseso ng barangay. At higit sa lahat, kailangan ninyong itama ang inyong kultura. Walang sino man sa inyong baryo ang mananakit o magpaparusa sa kapwa ng walang ibinibigay na tamang paglilitis sa ilalim ng batas. Tumingin si Mayor Enrique sa mga nakakulong. Narinig ninyo ang anak ko. Binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon ng taong halos sirain ninyo ang buhay. Siguraduhin ninyong hindi nyo sasayangin ang pagkakataong ito. Dahil sa susunod na gumawa kayo ng sarili ninyong batas, hindi na ako mag-aalinlangang ipakulong kayo ng habang buhay. Ilang linggo ang lumipas, formal lang naipatayo ang mga bagong poste ng ilaw sa buong Baryo San Isidro. Ang dating madilim at mapanganib na kalsada ay napalitan ng liwanag. Kasabay nito, naaktuhan at nahuli rin ng mga otoridad ang totoong pangkat ng mga magnanakaw na nagdudulot ng gulo sa lugar. Si Joseph ay nagpatuloy sa kanyang mga pampublikong serbisyo kasama ang kanyang ama. Si Cardo naman at ang kanyang mga kasama ay naging aktibong voluntaryo sa barangay na nagpoprotekta sa kaligtasan ng bawat mamamayan sa tamang paraan. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat. Ang galit at pagnanais ng hustisya na hindi dumadaan sa tamang proseso ay nagdudulot lamang ng mas malaking pinsala at kasalanan. Huwag nating hahayaan na ang takot ang mag-ari sa ating mga puso upang makapanakit ng ating kapwa. At dito nagtatapos ang ating napakagandang kwento sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa naging desisyon at kabutihan ng pusong ipinamalas ni Joseph at ni Mayor Enrique? Ibahagi ang inyong mga saloobin at opinyon sa ating comment section sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag ninyong kakalimutang i-click ang like button, mag-comment at mag-subscribe dito sa ating channel na Tamokski TV. I-share nyo rin po ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para mas marami pa tayong maabot at maipamahaging magagandang aral. Maraming salamat sa inyong oras at pagsama sa ating ngayon. Hanggang sa muling kwentuhan at panonood dito lang sa Tamokski TV. Mag-iingat po tayong lahat at pagpalain nawa ng may kapal ang inyong buong pamilya. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.